Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Meron pong nag-comment sa vlog ko po nung isang araw at tinatanong niya na bakit daw ako magpapalit ng piston ring. Ito po yung piston ring nitong Volkswagen Beetle na hindi naman daw ako magpapalit ng piston. Kasi i-retain ko po yung lumang piston at papalitan ko lamang yung piston ring kasi nga po ito ay loose compression. Ito po yung dati niyang mga piston. Pero itong sa nilinis ko na lang to. Nakita nyo yung sunog na yan. Yan po yung loose compression na kapag pumutok dito, nag-ignite yung air and fuel mixture dito sa loob ng cylinder, sa ibabaw nagkaroon ng pagsabog. Yan yung singaw. Lumulusot dito yung sunog, yung sabog, lumulusot dito. Kaya nga mapapansin nyo, mayroong parang marka ng pinag-apuyan dito. No? Yan, nag-uling yan, nag-carbon. Kasi nga, loose compression siya, sumisingaw siya doon sa piston ring. So, yun po yung sinasabi nating loose compression. Dahil nga po, may problema na ang piston ring nito, numipis na siya, at nagkaroon na rin ng lalim yung loob po ng ating cylinder. Ito, kung makikita nyo, no? Yung gatla, dapat ito, yung portion na to, ay pantay dito sa loob. Kaya lang po, dahil nga sa hinukay na nung lumang piston ring, itong cylinder wall, nagkaroon na siya ng luwag. At dahil doon sa luwag na yon, nagkaroon ngayon ng loose compression. Sumisingaw ngayon yung combustion. Hindi lang to basta usok ang sumisingaw, combustion mismo, ayan Kaya nga, yung nakita nyo nung pinaandar ko, yung Volkswagen na yon, yung pula, yung maroon, ay napakalakas ng usok. Dahil nga po yung langis na nandito sa makina ay sinusunog niya na sa ibabaw ng piston. Ayan, kitang-kita. Basang-basa ito ng langis ngayon, pati carbon. Tapos dahil sa loose compression, sasama ngayon yung langis, susunugin niya yung langis, maitim na maitim po ang langis ito Sobrang itim, parang ang diesel. Kaya ang usok niya ay maitim. Pero kung iyon ay change oil ko muna, bago ko paandarin, ang usok nito ay maputi. Dahil nga po, yung langis ay maganda pa. So ito, loose compression, magpapalit lamang ako ng piston ring. Ito na yung tanong nyo po. Kasi po mga kapatid, ito Kita ba Glenn? Tignan ko. Ayun yung gap. Ayun malaki na po yung gap. No? So, bumili po ako ng piston ring na pang 1500 din. No? 1.5. So, itong 1500 na piston ring na to, ito po ay malaki ng 0.25 mm. So, para din siya sa cylinder na to, para din siya dito, pero kailangan lang mga kapatid, ihuhuning ko, pakikinisin ko itong cylinder, yung cylinder wall niya, at maalis yung mga gas-gas. So ito, padadaanin din po ito sa torno. Kailangan kuminis ng kuminis siya, at papasok ngayon itong piston ring na to. Itatry ko po ngayon na ipasok itong piston ring Yung kanina nakita nyo medyo malaki yung gap nun. Ito halos wala nga yung gap ito. Gawa nga po na ito ay kailangang ihuning muna itong cylinder wall para po magkasya ito pong piston ring na to. Ayan na, naipasok ko na. Ayan, tignan nyo mga kapatid Ayun yung dugtungan, hindi na nakita. Ito, sa kamay ko, ayun Ito yung dugtungan, wala na tong gap. Diba? Kailangan may counting gap to. At para ito ngayon ay magkaroon ng gap, iuhuning po itong cylinder wall. Pakikinisin yan, at yung kinis na yon, ang magiging gap ngayon nitong piston ring na to, na nakadesign pa rin naman dito sa piston na to. Kung halimbawa, dinala ko na sa machine shop, dinala ko dyan kay Transman. At sinabi ni Transman na mayroong isang cylinder na talagang malaki na, hindi na pantay, sa baba ay medyo malaki na. Yung kanyang magiging clearance, pagka hinuning pa natin, dito ako ngayon mapipilitan na magpalit ng cylinder or magpapalit ako ng piston mismo at i-rebore ito. Or i-upgrade ko na ito ng 1.6, 1600. Kasi po, yung isang coaching kuba natin na yon, yung nandun, yung puti na yon, yan po ay 1600. Yung 1600 po na yon,
ang ipapalit natin kasi may nabibili namang kit. Yun po ang kagandahan dito sa mga Volkswagen. So, sa ganong kabilis na trabaho, bibili lang ako ng piston kit at cylinder head na para sa 1600 at ito po ay magiging 1600 na. Pero ayaw ko yun. Hanggat maaari, i-retain ko yung original niyang compression, yung 1500, at ito po ay dadali natin sa machine shop. Hindi naman maselan itong makina na to, kaya ang importante lang dito, dumaan siya sa machine shop para talagang paghinuning to nung kanilang makina at talagang precise yung sukat na piston ring, yung piston, saka itong cylinder wall. Mga kapatid, isang katanungan pa ang sasagutin natin. Ano daw po ba yung firing order? Lahat po ng sasakyan may firing order. Pero ang i-explain ko sa inyo ay itong firing order ng Volkswagen Beetle. Dahil ito ay 4 strokes na engine, merong yung intake stroke, meron yung compression stroke, at saka yung power stroke, yun nga yung fire, at yung exhaust stroke. Yung firing order, dapat yung tamang pag-ignite or pag-spark ng spark plug sa loob ng cylinder sa air and fuel mixture, iyon ay dapat na in sequence. Dahil pag nagkamali yun, ay hindi talaga gagana ang makina mo. So, dito po sa Volkswagen, ang firing order ay 1432. 1432. So, yung higop, yun yung intake stroke. Higop. Yan. Hihigupin niya ngayon yung hangin dahil nakabuka yung ating barbula dito, yung intake valve, nakabuka yun. Hihigupin niya yung hangin at gasolina. Yan, hihigupin niyang ganon. Tapos, yung susunod niyan, ay i-compress naman niya yung air and fuel mixture. Aangat ulit ito, i-compress niya. Ayan. So, 7 degrees before top dead center, yung top dead, mga kapatid, yung hindi na to magbabago ng posisyon dito. Yan ang top dead. Tapos, ang susunod kasi niya, pababa na yan eh. Yun. So, ngayon, 7 degrees before top dead center, magpa-fire ngayon yung ating spark plug. Yun yung advanced timing niya. So, 7 degrees before top dead center, magpa-fire yun. At tamang-tama, yung konting angat na lang ng piston, dahil 7 degrees na lang yun, konting angat na lang, fire, puk! Bigla niya ngayon tutulak at yun na yung power stroke. Dahil mag-i-ignite na yung gasolina dito sa ibabaw nito. Pag fire ngayon ito, boom, fire yun. Pasasabugin niya ngayon yung compressed na air and fuel mixture. Tama-tama naman, pababa na yon, nasa top dead na, boom, bababa ngayon to. So yun ngayon yung dahilan dito sa makina na to, dahil ito yung horizontally opposed, no? Ganyan sila. No? Hindi po katulad ng mga standard na engine na akyat baba. Ito po, ang galaw nila ay ganon. Okay, so unahin natin, balik ko ngayon. So uno, yan, hihigop muna yan, intake stroke, nakabukas yung barbula, bababa itong piston ganon, na nasa loob nitong cylinder, ganyan, bababa. Okay, yung susunod na akyat niyan ay compression stroke. Ikukompress niya ngayon yung hangin at gasolina, tapos doon sa 7 degrees before top dead center, nandun na yung air and fuel mixture at magpa-fire ngayon yung spark plug. Pag-fire ngayon ng spark plug, itutulak niya ngayon itong piston na to, ayan. Yun ang dahilan, kaya umikot ngayon yung ating sigunyal. Tapos ang susunod nun, yung 4 naman, ito. Dahil 1432, hihigop to. Tapos yung kompresyon ng 4, puputok, tutulak ulit. Ayan. Ang susunod na galaw ng 4 ay exhaust naman. At dahil 3 naman ang kasunod, ito naman ang hihigop ng hangin at gasolina. Kasi nga, 1432. So yung 3, ayan, yung 3, humigop na siya. Tapos yung susunod na galaw nitong ating sigunyal, compression, puputok, 7 degrees before top dead center, puputok, pababa na ulit siya. Doon sa lakas ng force na yon, ang itinutulak niya yung sigunyal, yung ikot ng sigunyal na ganun. Ngayon, yung susunod na ikot niyan, exhaust na yan, at dos. Ito yung dos ngayon. So, ganun ulit, yung dos, ihigop itong dos habang magbubuga naman yung 3, ihigop yan. Yung susunod na angat niyan, ay itutulak niya, compression, 7 degrees before top dead, puputok. Yung mixture ng hangin, saka ng gasolina, itutulak na naman niya yan pababa. Pabalik dito.
So, ganun lang yung cycle, paulit-ulit yan. Pagkatapos nun, yung uno naman ngayon. So, yung uno, higop ulit. Pag higop niyan, ito naman, exhaust. Kaya mapapansin nyo, umaangat na ganun yung itong piston natin. Gumanon siya, itatapon niya ngayon yung usok na naipon dito. At yung uno naman, ayan, higop na naman siya. At yung susunod, compression stroke. Sasabog, mag-i-ignite yung spark plug. Pasasabugin niya yung mixture. Okay, iikot na ulit siya. So yung puwersa na yon, bawat sabog ay itinutulak-tulak niya yung piston din at napapaikot ngayon yung sigunyal. Kaya po, continuous yung ikot ng ating makina. Napaka-importante nung firing order. At di karburador kasi, pag nag-open yung intake valves natin, kasama na rin hinihigop doon yung gasolina. Hindi katulad sa mga fuel injected, may time para bumuga yung gasolina at mag-ignite din yung spark plug. So dito, ganun po ang mangyari, 1, 4, 3, 2. Sa ibang modelo naman, 1, 3, 4, 2. Pero same operation, kaya lang, yung nangyari dito na sobrang itim, dahil nga po, pagputok, balikan natin yung pagputok niya. Ayan, intake, tapos compression, ayan na, compression, puputok. Yung malakas na puwersa na yon, sa halip na itulak niya ng malakas yung piston, ay lumalabas ngayon dito. Kaya minsan, may makikita kayo, pag bunot mo ng dipstick, ay may usok. Kasi nga po, ito'y pumupunta na to sa crankcase. Yung usok na yan. Na maamoy nyo talaga na amoy usok ng gasolina kasi nga yun yung product of combustion. So kapag ganon, talagang overhaul na yan. O kaya, katulad nung gagawin ko dito, palit ako ng piston ring dahil maayos pa naman yung cylinder wall. Kailangan ko lang maghuning. Yan. So ganon mga kapatid, sa mga diesel engine, ganito rin ha. Kapag ka po kahit sabihin mong modelo pa yung sasakyan mo, maganda pa yung ilang taon pa lang, pero dahil nagkaroon na siya ng singaw dito sa piston ring, dahil nakagamit kayo ng mga peking langis, isa po yan, marami pong fake na langis. Kaya po dito sa Autorans, ang langis ko isa lang, Repsol lang. Alam ko walang fake yan, dahil kapag ka nauubusan kami ng stocks, hinihintay pa namin yung mga stocks na manggagaling sa customs, kasi dumadaan talaga doon. Kaya kahit na gaano kaganda ang makina mo, gaano kaganda ang sasakyan mo pag nagamitan yan ng counterfeit na langis or peke na langis, asahan mo, magkakaganito siya. Magkakaroon siya ng loose compression dahil itong mga piston ring na yan, ang talagang nakasayad dito sa cylinder wall. Kapag hindi maganda ang langis at yung piston ring ay akyat baba, gagasgasin niya itong cylinder wall. At iyon na yung time na magkakaroon ka na ng blow-by. Magkakaroon ka na ng loose compression. Hihina na talaga ang makina mo. Mga kapatid, itong makina ng Volkswagen, boxer type engine, horizontally opposed sila. Ganito rin yung makina ng Subaru. Tingnan mo, pag napatakbo ko talaga itong coaching kuba na yan, malapit-lapit na yan, pipinturahan na yan this coming week. Naka-boxer type engine ako. Porsche or Porsche. Subaru. Karamihan ng mga boxer type engine na yan, kaya yan dinesign nung panahon ni Ferdinand Porsche or Ferdinand Porsche, ito kasi ay less vibration. Kaya nga itong makina nito, simpleng-simple lang yung makikita yung dumping rubber. Hindi siya masasabing engine support dahil unang-una, yun ay nakakabit pa doon sa transmission lang. At meron lang itong kapirasong goma na nag-a-act siya as engine support. Kasi nga po ito ay hindi ma-vibrate na makina. Wala siya yung gumaganon. Kasi nga ganun ang trabaho ng mga piston niya. Mga kapatid, sana po itong vlog ko na to, nakatulong po ng marami sa inyo, lalong-lalo na po doon sa may mga luma pang sasakyan na karburador or kahit na hindi karburador, mga naka-EFI, kailangan yung itama yung firing order. Kasi yung mga EFI na rin, may mga socket yan. Pagka binunot nyo, hindi nyo na alam kung alin doon yung mga socket ng mga ignition coil o magkakamali kayo. So, importante rin talaga na alam nyo yung firing order. Kasi po, pag binunot nyo lahat yung mga ignition coil na yun at in-start nyo, makikita nyo yung ignite nung spark plug. Kaya malalaman nyo kung tama ba yung firing order ng inyong makina. Mga kapatid, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, pakisubscribe na rin po at inyo pong i-like at inyo pong i-share. Magandang hapon po at maraming salamat po sa inyong lahat.